Good day everyone, I'm Melbert J.G. Fernando, and today I will be discussing the parole process in the Philippines under the BGMP. Parole is a conditional release of an inmate before the full sentence is served, allowing reintegration into the community under supervision. In the Philippines, parole is a part of the Border Correctional and Rehabilitation Framework, offering a second chance to deserving individuals. The Bureau of Jail Management and Penology, or BJMP, staff, mainly in charge of the city and municipal jails, plays a crucial role in preparing inmates for parole eligibility in coordination with parole authorities. Parole is a conditional release. Ibig sabihin, pinapayagan ang inmate na makalaya before matapos ang buong sentence niya. Pero kailangan niyang sumunod sa mga kondisyon habang siya ay under supervision. Sa Pilipinas, bahagi ito ng rehabilitation framework natin para bigyan ng second chance ang mga deserving na inmates. Sa part naman ng BJMP, sila ang naghahanda sa inmates para maging eligible sa parole. Next is role of BJMP in parole. The BJMP ensures the person deprived of liberty o PDLs in local jails receive appropriate documentation, behavioral evaluation, and access to rehabilitation programs, all of which are prerequisites for parole, while parole is granted by the Board of Pardons and Parole, or BPP. BJMP serves as preparatory and facility agency in the parole pipeline. It manages parole-ready PDLs and liaises with the BPP for updates and report. Ang role ng BJMP ay siguraduhin na ang mga person deprived of liberty or PDLs ay kompleto sa dokumento, nakakatanggap ng behavioral evaluation at nakakaparticipate sa rehab programs. Ang BJMP ang nagre-prepare ng PDLs para sa mga endorse sa Board of Pardons and Parole of BPP. Next is legal framework of parole. Parole in the Philippines is governed by Act number 4103, or the Indeterminate Sentence Law. As amended, this law allows prisoners with an indeterminate sentence to apply for parole once they have served the minimum term. BJMP's role under this framework includes the documentation, inmate record maintenance, and assisting in the preparation of parole dossiers that are forwarded to the BPP. Sa legal side naman, ang parole system natin ay nakabase sa Act number 4103, or the Indeterminate Sentence Law. Sabi ng batas na ito, kapag na-serve mo na ang minimum sentence mo, pwede ka nang mag-apply for parole. Dito, tulong ng BJMP ang pag-prepare ng records ng inmates at pag-assist sa kanilang mga parole documents. Next is eligibility for parole. To be eligible for parole, the PDL must meet specific criteria. Serve the minimum sentence of their indeterminate penalty. First is demonstrated good behavior and participation in rehabilitation programs. Next is no pending criminal charge or appeals. Next is recommendation by jail authorities and absence of habitual delinquency. And the last one is BJMP ensures proper monitoring of these conditions and provide supporting documentation. Hindi lahat pwedeng magparol. Kailangan na
na-serve ang minimum sentence, may magandang behavior, walang pending criminal case o appeal, at may recommendation ng jail authorities. Ang BGMP ang nagmamonitor kung na-meet ng inmate lahat ng requirements na ito. Step 1 is sentence and time served. The parole process begins with the sentencing of a PDL to an indeterminate penalty. BGMP monitors time served and calculates when the individual becomes eligible for parole. Jail personnel maintain accurate records of incarceration, conduct, credits, and disciplinary actions, which are crucial in parole evaluations. So dito sa step 1, sa umpisa pa lang ng sentence ng inmate, minomonitor na ng BGMP ang time served at behavior niya. Kailangan accurate ang records kasi dito i-base kung kailan pwede silang mag-apply for parole. Next is step 2, behavioral evaluation. One of BGMP's key rules is behavioral assessment of inmates. Parole candidates must demonstrate reform and rehabilitation. BGMP employs counselors, social workers, psychologists to assess participation in livelihood and educational programs, compliance with jail rules, evidence of remorse and transformation. So dito naman sa step 2, dito chine-check kung ang inmate ay nagpapakita ng pagbabago. Ina-assess sila kung active ba sila sa educational programs, livelihood training, at kung sumusunod sila sa mga jail rules. Next one is step 3, documentation and endorsement. Upon eligibility, BGMP prepares the parole recommendation dossiers, which includes certificate of good conduct, psychological and behavioral evaluations, progress reports on rehabilitation. These documents are submitted to the Parole and Probation Administration or PPA and Board of Pardon and Parole or BPP for their review. So dito sa step 3, kasama dito ang Certificate of Good Conduct, Behavioral Evaluation at Progress Report sa Rehabilitation. Isusumite ito sa Parole and Probation Administration at sa Board of Pardon and Parole o BPP. Next is step 4, review by the BPP. The Board of Pardons and Parole review the recommendation forwarded by the BGMP. They may call for their verification or interviews. BGMP remains in contact to respond to any additional requirements and may coordinate with the PPA to verify facts regarding the inmate's rehabilitation and potential for reintegration. And lastly, the step 5, granting of parole. If approved, the parole is released under supervision with specific conditions. They may include regular reporting to a probation officers, avoidance of certain individuals or location, participation in continued rehabilitation or community service. BGMP facilitates the safe and documented release of the individual into the care of PPA. Dito naman sa step 5, kapag approved na, ilalabas na ang inmate under parole conditions. Kailangan niyang mag-report regularly sa probation officer at sundin ang mga kondisyon ng parole. BGMP ang magpa-facilitate ng safe at documented na release ng parole.
So next is parole supervision. Thought BJMP is not directly involved in post-release supervision. It works closely with PPA during the transition. Paroles remain under community supervision, and any violation of conditions may lead to revocation. BJMP maintains copies of all release documentation for future reference. So, ano nga ba ang parole provision? Ang parole provision ay nangangahulugang ang isang taong pinalaya sa ilalim ng parole ay binabantayan at ginagabayan ng isang opisyal. Tinatawag ito na parole officer. Upang matiyak na siya ay sumusunod sa mga itinakdang kondisyon ng kanyang pansamantalang paglaya, ang parole supervision ay ang proseso ng pagsubaybay at paggabay sa isang taong nasa parol o pansamantalang nakalaya mula sa kulungan. Ginagawa ito upang matulungan siya makabalik sa normal na buhay sa lipunan at maiwasang gumawa muli ng mga krimen. Tungkulin ng parole supervision ang regular na pagkikita sa parole officer para mag-ulat ng mga ginagawa at progreso. Next, pagsunod sa mga kondisyon tulad ng hindi paglabag sa batas, hindi paggamit ng droga, at pananatili sa isang lugar. Pangatlo, pagtanggap ng tulong tulad ng job training, counseling, o iba pang programa na makakatulong sa rehabilitasyon. Sa madaling salita, ang parole supervision ay parang bantay, gabay ng gobyerno sa mga taong nasa parole upang matiyak na hindi sila babalik sa kanilang maling gawain. So next is parole and rehabilitation. BJMP's rehabilitation programs directly impact parole outcomes. These programs include skills training and vocational education. Next, moral recovery programs in partnership with religious groups. And lastly, drug abuse treatment and community support groups. Active participation improves the chance of parole approval. Parole and rehabilitation. Parole ay isang pansamantalang paglaya ng isang bilanggo bago niya matapos ang buong haba ng kanyang sentensya. Binibigay ito kung ang bilanggo ay nagpapakita ng magandang asal sa loob ng kulungan at handang magbagong buhay. Sa kanyang paglaya, may mga kondisyon siyang kailangang sundin habang siya ay binabantayan ng isang parole officer. Ang rehabilitasyon naman ay ang proseso ng pagbabago at pagtutuwid sa isang taong nagkasala upang muli siyang maging mabuting miyembro ng lipunan. Kasama rito ang mga programa tulad ng counseling, skills training, edukasyon at iba pa. So, ang parole and rehabilitation ay bahagi ng rehabilitation process. Hindi lang ito basta paglaya, kundi pagkakataon para ipakita ng isang tao na siya ay nagbago na. Sa ilalim ng parole, inaasahan na ang tao ay sasali sa mga programang makakatulong sa kanyang pagbabago tulad ng therapy, trabaho, o edukasyon. Layunin din netong maiwasang bumalik sa dating gawi at tulungan ang dating bilanggo na muling makisa sa lipunan. So, sa madaling salita, ang parole ay paraan para pansamantalang paglaya at ang rehabilitasyon naman ay paraan ng tunay na pagbabago. Magkasama silang layuning bigyan ng pangalawang pagkakataon ang isang tao upang mabuhay ng maayos at legal sa lipunan. Next is impact on jail congestions. Parole helps recognize BJMP manage facilities
by facilitating parole for qualified individuals. BGMP reduces overcrowding, improves living conditions, and relocates resources to higher-risk detainees. This indirectly boosts security and improves the quality of rehabilitation services. So, ano nga ba ang jail congestions? Ang jail congestions o siksikan sa kulungan ay nangyayari kapag masyadong maraming bilanggo ang nakakulong. Kumpara sa kapasidad ng kulungan, isa ito sa mga pangunahing problema ng sistema ng katarungan sa maraming bansa, kabilang ang Pilipinas. So, ang jail congestion, ang programang tulad ng parole and rehabilitation ay may malaking positibong epekto sa pagbabawas ng siksikan sa kulungan. So, paano nga ba ito nakakatulong? Pagpapalaya ng mga kwalipikadong bilanggo sa pamamagitan ng parole. Napapalaya ang mga bilanggo na nagpapakita ng pagbabago sa loob, kaya nababawasan ang dami ng tao sa loob ng kulungan. Next, pagbabawas ng mga paulit-ulit na nagkakasala. Sa tulong ng rehabilitasyon, nagbibigay ng kaalaman at kasanayan ang mga dating bilanggo upang hindi na sila bumalik sa dating gawi. Dahil dito, bumababa ang posibilidad na muling makulong sila. Mas maraming espasyo para sa mga seryosong kaso dahil nababawasan ang mga nakakulong. Mas nabibigyang pansin din ang mga kasong mabibigat at nangangailangan ng mas mahigpit na pagbabantay. So, sa madaling salita, nakakatulong ito sa pagbawas ng siksikan sa mga kulungan sa pamamagitan ng pagbigay ng pangalawang pagkakataon sa mga kwalipikadong bilanggo at pagtutok sa kanilang pagbabago sa halip na manatiling nakakulong ng matagal. So next is case studies and success stories. Many paroles who pass through BGMP's facilities have gone to lead productive lives. Samples: a former inmate who now runs a community bakery employing other reforms ex-PDLs. Next is women paroles from BGMP's female dormitories who become peer counselors. These success stories highlights the effectiveness of the parole preparation process under the BGMP. So, ano nga ba ang case studies and success stories? So, halimbawa ng isang case study tungkol sa isang dating bilanggo na sumailalim sa rehabilitasyon at naging matagumpay sa kanyang pagbabalik sa lipunan. Tinitignan sa pag-aaral na ito ang kanyang karanasan bago, habang nasa kulungan at pagkatapos niyang makalaya. Ano ang success stories? Ang success stories naman ay kwento ng tagumpay ng isang tao o programa. Ipinapakita rito kung paano nalampasan ang mga pagsubok at naging matagumpay sa kabila ng mga hamon. Layunin nitong magbigay ng inspirasyon at patunay na posible ang pagbabago. So, halimbawa dito ng success story is yung kwento ng isang babae na nakalaya sa parole. Nagbagong buhay siya sa tulong ng isang skills training program at ngayon ay may sarili ng negosyo. Sa itong success stories dahil nakikita ang positibong resulta ng rehabilitasyon. Next is challenges in parole processing. BGMP faces several challenges in parole facilitation. First one is inadequate staffing for psychological assessment. Second is delays in document processing due to manual records. Third
limited access to legal aid for PDLs. Despite this reform are underway to address systemic bottlenecks. So, first one is mabagal na proseso. Matagal bago maaprubahan ang aplikasyon sa parol dahil sa dami ng kaso o kakulangan sa tauhan. Nai-stack ang mga kwalipikadong bilanggo sa kulungan kahit maaari na silang palayain. So, number 2 is kakulangan sa parole officers. Kaunti lamang ang mga parole officers na nangasiwa sa libu-libong aplikante at paroles. So, dahil dito, kulang ang gabay at pagbumonitor sa mga pinalaya. Next, number 3 is limitadong resources. So, kulang sa pondo, programang pang-rehabilitasyon at suporta gaya ng trabaho, pabahay at counseling. Nahihirapan ang paroles na maka-adjust sa buhay sa labas ng kulungan dahil sa kakulangan ng trabaho, pabahay at counseling. Next one is number 4 is yung stigma and discrimination. So, nahihirapan makahanap ng trabaho at bumalik sa normal na buhay dahil sa diskriminasyon ng mga tao. Next one is number 5, hindi pantay-pantay na desisyon. So, minsan, nagiging bias o hindi patas ang desisyon ng parole board. May mga karapat-dapat na hindi napapalaya habang ang iba ay napapalaya kahit kulang sa paghahanda. So, number 6, lastly, is yung kakulangan sa pagsubaybay. Mahina ang monitoring system para tiyaking sumusunod ang mga parol sa mga kondisyon ng kanyang paglaya. Maaaring bumalik sa krimen kung walang sapat at gabay. So, ang proseso ng parol ay kinakaharap ng maraming problema gaya ng kabagalan, kakulangan sa tauhan at suporta. Kasama din dito yung mga diskriminasyon. Upang maging matagumpay ang pagbabagong buhay ng isang bilanggo, kailangang ayusin at pagbutihin ang sistemang ito. Next is coordination with the PPA and BPP. Effective parole depends on strong interagency collaboration. BGMP coordinates closely with the PPA for community-based monitoring, the BPP for document review and interviews. Joint training in digital record integration have improved coordination in recent years. Ang PPA o Parole and Probation Administration and BPP o Board of Pardon and Parole ay dalawang ahensya ng pamahalaan na may mahalagang papel sa proseso ng parole and probation. So, ano ang ibig sabihin ng coordination o pakikipag-ugnayan? Ang coordination ay maayos na pakikipagtulungan at palitan ng impormasyon sa pagitan ng PPA and BPP upang maging maayos at mapabilis at patas ang proseso ng pagpapasya kung sino ang karapat-dapat bigyan ng parole o probation. So, ano nga ba ang tungkulin ng BPP? So, ang BPP, sila ang nagdidesisyon kung sino ang pwedeng bigyan ng parole, executive clemency, gaya ng pardon. Tumatanggap ng mga aplikasyon at sumusuri sa mga ito, nakasalalay sa report at rekomendasyon ng PPA. So, ano naman ang PPA?
Ang PPA o Parole and Administration naman ay sila ay gumagawa ng case investigation at background check sa aplikante ng parole. So nagbibigay sila ng rekomendasyon sa BPP batay sa assessment. Kapag napalaya na ang isang bilanggo, ang PPA ang nagmamatsyag at gumagabay sa kanya. So, bakit nga ba mahalaga ang pakikipag-ugnayan dito? Upang maging mabilis at maayos ang proseso ng aplikasyon, upang makuha ng BPP ang tamang impormasyon para sa makatarungang desisyon, upang masiguradong matutulungan at mababantayan ng parole o probationer. Next, upang maging matagumpay ang pagbabalik ng dating bilanggo sa lipunan. So, ang pakikipag-ugnayan ng PPA at BPP ay mahalaga para sa isang maayos, patas, at makataong proseso ng parole and probation. Kung maganda ang koordinasyon ng dalawang ahensya, mas magiging epektibo ang rehabilitasyon at pagbabagong buhay ng isang individual. Next is gender-sensitive approaches. BGMP recognizes the unique needs of female PDLs. Gender-sensitive rehabilitation, including parenting workshops and livelihood training, tailored to women, helps boost eligibility and success in parole. Separate assessment and support services are provided in women's dormitories. So, halimbawa ng gender-sensitive approaches sa kulungan o correctional programs. So, number 1 is yung paghihiwalay ng mga babaeng bilanggo upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Number 2, pagbibigay ng access sa healthcare na akma sa pangangailangan ng pangkasarian. So, halimbawa dito, yung material na care para sa mga babaeng inmates. Number 3 is sa edukasyon naman. So, pantay na pagtrato sa mga estudyanteng babae at lalaki sa klase. Meron din sa pagsasaalang-alang sa mga LGBTQ na estudyante upang hindi sila mabuli o madiscriminate. Number 4 is yung sa trabaho naman. Pagtiyak na may pantay-pantay na sahod at oportunidad sa promosyon para sa lahat ng kasarian. Pagkakaroon ng policies laban sa sexual harassment. And next, bakit mahalaga ang gender-sensitive approaches? Para maiwasan ang diskriminasyon, mas maprotektahan ang karapatan ng bawat kasarian, makakatulong sa mas inklusibo at makataong lipunan. So, ang gender-sensitive approaches ay ang hakbang na tumutugon sa particular na pangangailangan ng bawat kasarian upang magkaroon ng pantay-pantay na oportunidad, proteksyon at respeto sa lahat ng larangan ng buhay. Next is human rights and parole. BGMP align in operations with national and international human rights standards. The parole process respects the dignity of PDLs and includes mechanism to appeal decisions. Regular training is provided to personnel to uphold the rights of inmates during parole preparation. So, ano nga ba ang human rights and parole? So, sa sistema ng BGMP, mahalagang balansehin ang karapatan ng mga PDLs at seguridad ng lipunan. Ang pagbibigay ng parole ay isang paraan ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon habang ginagalang pa rin ang kanilang karapatang pantao. So,
Ano nga ba ang karapatang pantao o human rights? Ang karapatang pantao ay ang karapatan at kalayaan na likas sa lahat ng tao kahit ano paman ang kanyang lahi, kasarian, nasyonalidad, relihiyon at estado sa lipunan. Kabilang na dito ang mga nakakulong. So next is ano naman ang parol? Ang parol naman ay isang legal na proseso kung saan pinapayagan ang isang PDL na makalaya ng mas maaga mula sa pagkakakulong nito sa kondisyon na siya ay sumusunod sa mga itinakdang alituntunin habang nasa labas ng kulungan. So, sa ilalim ng BJMP, may tungkulin ang pamahalaan na tiyakin na ang lahat ng person deprived of liberty o PDL ay tinatrato ng may dignidad, katarungan at ayon sa batas. Ang mga ito ay karapatan na dapat igalang at protektahan. Kahit pa siya ay nahatulan na ng kasalanan, ito ang ilan sa mga pangunahing karapatang pantao ng mga bilanggo. So, una ay karapatan nilang mabuhay ng may dignidad. Dapat silang tratuhin bilang tao, hindi bilang hayop o kriminal. So, pangalawa is karapatan nilang magkaroon ng maayos na pagkain, tubig at tulugan. Pangatlo, karapatan nilang makatanggap ng serbisyong medikal kapag sila ay may sakit o nangangailangan ng gamutan. Pang-apat, karapatan nilang makausap ang pamilya at ang kanilang abogado. Pang-lima, karapatan nilang magkaroon ng tamang proseso o due process, lalo na kung may dagdag na kaso o reklamo laban sa kanila. At panghuli ay karapatan nilang hindi saktan, pahirapan, abusuhin, pisikal man ito, emosyonal o sexual. So, ang mga taong nasa loob ng kulungan ay may mga karapatan pa rin bilang tao. Ang parol naman ay isang paraan para bigyan ng pangalawang pagkakataon ang isang bilanggo na magbagong buhay sa labas ng kulungan. Habang patuloy pa rin minomonitor ng gobyerno ang kanilang kilos. So next is technology and digitalization. BJMP is slowly transitioning to digital record keeping and inmate management system integration with the DOJ and BPP. System is ongoing which allow for faster documentation, reduce backlog, and efficient tracking of parole application. So, ano nga ba ang technology and digitalization? Ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ay unti-unti nang gumagamit ng mga makabagong teknolohiya at digitalization upang mapabuti ang pamamahala ng mga kulungan at serbisyo para sa mga person deprived of liberty o PDLs. So, ano nga ba ang digitalization sa BJMP? Ito ay paggamit ng mga kagamitan o sistema tulad ng mga computer, CCTV, body cameras, at database upang mapadali ang operasyon sa loob ng kulungan. So, tumutukoy ito sa paglipat ng proseso mula manual papunta sa digital o online na sistema, gaya ng pag-record ng impormasyon sa PDL at pagsubaybay sa kanilang kaso o kalagayan. So, ito ang mga halimbawa ng technology and digitalization sa BJMP. So, first one is yung electronic dalaw o tinatawag nilang e-dalaw. Isang programang nagbibigay daan sa mga PDL na makausap ang kanilang pamilya sa pamamagitan ng video call, lalo na noong panahon ng pandemya. So, next, number 2 is yung BJMP e-system o Jail Management Information System. Ginagamit naman ito upang i-record ang datos ng mga PDLs kabilang
kabilang ang kanilang kaso, kalusugan, at mga programa na kanilang nilalahukan. So, pangatlo, number 3 is yung CCTV at surveillance system. So, dito naman, para sa mahigpit na seguridad at pagmamanman sa loob ng kulungan. Number 4 is yung Automated Document Tracking System o ADTS. Para sa mas maayos at mas mabilis na progreso ng mga dokumento sa loob ng BJMP. And lastly o panghuli is yung online training para sa mga jail officers. Dito naman, pagsasagawa ng mga seminar at kurso online upang mapahusay ang kaalaman at kakayahan ng mga jail officers. So, ito naman, so next is yung kahalagahan ng teknolohiya at digitalisasyon sa BJMP. Una, pinapabilis ang serbisyo para sa mga PDLs at kanilang pamilya. Next, pangalawa, mas ligtas at mas organisado ang pamamahala sa kulungan. Pangatlo, mas madaling masubaybayan ang datos at aktibidad ng bawat PDLs. At panghuli, nababawasan ang papel at manual na proseso, kaya mas epesyente ang operasyon. Sa kabuuan, ang paggamit ng teknolohiya at digitalisasyon sa BJMP ay isang malaking hakbang tungo sa makabago, makatao at serbisyo na pagbibigay respeto sa karapatan at dignidad ng mga PDLs habang pinapalakas ang seguridad sa loob ng mga kulungan. So next is reforms and policy development. Proposed reforms to strengthen BJMP's roles in parole include: first, increasing budget for rehabilitation staff. Second, digital submission of parole recommendations. Third, inclusion of barangay-based support system post-parole. These policies aim to make parole a more accessible and efficient path to reintegration. So next, ano nga ba ang reforms and policy development? Ang Bureau of Jail Management and Penology o BJMP ay patuloy na nagsasagawa ng mga reforma o reforms at pagpapaunlad ng mga patakaran o policy development upang mapabuti ang pamamahala sa mga kulungan at mapangalagaan ang karapatan ng mga person deprived of liberty o PDLs at mas mapabuti ang serbisyo sa ahensya. So, ang reforms and policy ay patunay na ang BJMP ay patuloy na kumikilos upang magkaroon ng makatao, makabago at epektibong sistema sa pamamahala sa kulungan. So, ano nga ba ang reforma o reforms? Ang reforma o reforms ay ang pagbabago o pagsasaayos ng mga umiiral na sistema, programa at paraan sa pamamalakad upang ito ay maging mas epektibo o makatao at makabago. So, ano naman ang policy development? Ang policy development o pagpapaunlad ng mga patakaran, ito ay tumutukoy sa paggawa o pagbabago ng mga batas, regulasyon at panuntunan sa loob ng BJMP upang mas mapabuti sa kasalukuyan ang pangangailangan ng mga PDLs at jail officers. Next, ito naman ang halimbawa ng mga reforms and policy development sa BJMP. First, pagpapabuti ng mga pasilidad at pagsasaayos ng mga kulungan upang mabawasan ang siksikan at mapanatili ang kalinisan at kaligtasan ng mga PDLs. Pangalawa, makataong pagtrato sa mga PDL. Pagsasagawa ng mga patakaran na sumusunod sa karapatan ng mga pantao tulad ng access
sa pagkain, gamot, edukasyon at komunikasyon. Pangatlo, rehabilitasyon programs. Mga programa tulad ng livelihood training, edukasyon, counseling at sports upang matulungan ang mga PDLs na magbagong buhay at maging produktibo. So, layunin ng mga reforma at patakarang ito na mapabuti ang seguridad at pamamahala sa mga kulungan, at layunin din nito ay mapangalagaan ang karapatan at dignidad ng mga PDLs. Matulungan ang PDL na makapagbagong buhay. Next is call to action. Support the path to redemption. The parole system under BGMP is more than a legal process. It is a lifetime. It offers reform individuals a second chance to build their lives. We call on policymakers to support BGMP through funding and legislation. We urge civil society to partner with jails and rehabilitation efforts, and we invite every citizen to believe in redemption. Together, we can create a justice system that restores, not just punishes. Let us support the path to redemption because everyone deserves a second chance. So, ano nga ba ang support the road to redemption? Ang support the road to redemption na isang panawagan sa publiko na suportahan ang pagbabagong buhay ng mga taong nagkamali sa kanilang nakaraan, tulad ng mga bilanggo, paroles, at probationers. Ignanais silang magsimula muli at makabalik sa maayos na pamumuhay. Bakit mahalaga ang support the road to redemption? So, lahat ng tao ay may kanya-kanyang kakayahang magbago, at pagbibigay ng pagkakataon ay nagtatatag ng mas mapayapa at makatarungang lipunan. Next, ang suporta mula sa komunidad ay mahalaga upang magtagumpay ang kanilang pagbabalik sa lipunan. Pinapakita nito ang paggalang at karapatang pantao at dignidad ng bawat isa. So, dito ang halimbawa ng pagsuporta. First, iwasan ang diskriminasyon sa kanila. Second is tanggapin at tulungan silang makahanap ng trabaho at edukasyon. Pangatlo, makibahagi sa mga community-based rehabilitation programs. And lastly is maging bukas ang isipan at puso sa pagbabagong buhay ng mga kapwa-tao. Ang pagbabagong buhay hindi madali, ngunit sa tulong ng pagtanggap, pag-unawa, pagsuporta ng lipunan, posible itong makamit. Suportahan natin ang landas ng pagtubos, ang landas tungo sa panibagong pag-asa at mas mabuting kinabukasan. At para i-end ang presentation ko, the parole system is more than just a law. It's about giving people a second chance. Kaya sana suportahan natin ang mga efforts ng BGMP at buong justice system para mabigyan ng pag-asa ang mga taong gustong magbago. Again, I'm Melbert J.G. Fernando. Thank you for listening.